Hello mga kabahag! Kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng smoky shrimp in coconut milk. Ito ang aking version. Napakasarap at napakilinamnam ng dish na ito. Yun nga lang, mangangailangan tayo ng mahabang time. Medyo mahaba talaga ang proseso nito. Kaya kailangan natin ng mahaba ding pasensya. Pero kapag natapos mo na to, your patience will be rewarded. At syempre, lahat ng kakain ito ay mapapasaya mo. O siya, umpisahan na natin. Andito ako ngayon sa Socorro, Changi Market. Every Tuesday and Sunday andito sila. At along the way sa aking pag-iikot, may napansin akong kakaiba. Nakita ko rare na tong klase ng hipon na to. Tinatawag ito sa bako na sipitan at tinatawag naman ito dito sa amin sa bayan ng Pola na uluhan. Comment naman kayo dyan kung ano ang tawag nito sa inyong mga probinsya. Ayun, at ginupit ko lamang ang sungot at nilagyan ko na ngayon ng pepper powder. Gagamit din tayo ngayon ng rock salt. Ito ang preparation ko sa pagtitimpla bago ko ito ilagay sa balisongsong. Nilagyan ko rin to ng sesame oil. Ito ang magbibigay ng kakaibang bango. So para yung mga very sensitive at nalalansahan, hindi nila mapil to. Gumamit din ako ng konting chicken powder. May natitira pa kasi dito. Normally, pwede nyong hindi lagyan yan. At ito, naglagay tayo ng buong bawang. Nilagyan din natin ng sibuyas. At syempre, kasama ko dito ang aking assistant. Walang iba kundi si Titong Totong. Expert siya rito sa pagbabalot sa dahon ng saging. Ang tawag nga pala sa amin ito ay balisongsong. Sa inyong mga probinsya, ano ba ang tawag dito? Comment din naman kayo dyan. Minsan tinatawag din itong pinais. Pero normally kasi kapag pinais sa amin, gumagamit kami ng dilis. So ito at sineset up na namin. Gagamit kami ngayon ng sinibak na kahoy. Ito ang gagawin naming pamamaraan sa pagluluto. At eto na, very challenging ang part na to mga kabahag. Sinasabi ko nga sa inyo, habaan nyo ng pasensya. Yung kinayod na niyog, lalagyan natin itong uling na kahoy. Mas ginamit ko tong kahoy kasi iba ang flavor na ibinibigay nito. Alam ko sa ibang probinsya ang ginagamit nyo ay baon ng niyog. Pero sa akin kasi, sa aking style, ito ang mas pinili ko kasi nagbibigay siya ng kakaibang smoke. Very strong ang flavor na binibigay nito. At syempre, gagamitan din natin ng makabagong technique. Gumamit din ako ng torch. So ayan, at hinahalo ko habang sinusunog ko itong mga kinayod ng niyog. Huwag kayong mag-alala mga kabahag. No? Very safe po ito sa ating kalusugan. Kasi mamaya naman ay sasalain pa natin yan. Eto at tinotoast ko pa para malasang malasa kapag pinaga na natin at inilagay natin dito sa hipon na ating lulutuin. So ayan, habaan nyo lang ang pasensya mga kabahag. No? At eto, lalagyan na natin ng water. Dalawa ang technique dito. Pwede kayong gumamit ng hot water or kung hindi nyo naman kaya, pwede rin namang cold water kasi mainit na to. Kaya iba yung ingat lang po tayo. Lalo na yung mga misis natin dyan na masiselan ang mga kamay. So, iba yung ingat lang po. Eto, matapos nating pagkain, gagawin naman natin ngayon ay sasalain natin. Ayan. 2 sala ang gagawin natin dito. Una yung medyo malaki-laki na strainer. Ngayon, yung pinakamaliit. So, ayan, nakita nyo may latak. At ngayon, ready na ang ating smoky shrimp flavor. Gumamit ako ng palayok. Sa ganitong pamamaraan, maibabalik ko yung dating ginagawa ng ating mga ninuno. Gusto ko kasing ibalik at maranasan nyo sa panahon na to yung mga naunang technique na ginagamit ng ating mga ninuno. Eto at naglagay na ako ng sibuyas. At ngayon naman lalagyan din natin ng konting sili lang para may konting heat. So ayan, nabili ko lamang ito sa Changi. Sigurado ako na magugustuhan nyo to. Lalo na yung mga kapatid natin dyan sa Bicol. Swabing-swabe at swak na swak po ang dish na ito. So sana lang mabigyan ko ng justice kung ano man. Kung may mga naunamang nagluto sa akin nitong dish na to, sana mabigyan ko ng justice.
Gusto ko kasing ibalik dito yung mga natural ingredients na ginagamit natin. So may mga twist lang akong ini-add dito. Yun naman technique ko. So eto at nag-uumpisa na siyang mag-boil. Alam niyo mga kabahag, kung andito lang kayo sa tabi ko, grabe, I am sure na kanina pa kayo nagkikrave. Kasi ako habang niluluto ko to, sa totoo lang, no, real talk, yung nagre-registered kasi sa mind ko, parang, uy, ganito yan, ganito, ganon. So sobra talagang natutuwa ako at takam na ako. Lalo na yan, nakita ko yung madaming sili. Mahilig din kasi ako sa sili. Eto at naglagay ako ng pangalawang gata. Ayan. Kailangan generous tayo sa gata ng niyog, mga kabahag, no? Etong part na to, naglalagay din ako ng 2 spoon, 3 pala na spoon ng suka. Ayan. So para hindi ka agad mapanis at syempre ang suka ang nagbibigay ng konting sour sa dish na to. So nag-aagaw ang tamis at konting asim. So nakita nyo, nag-add pa ulit ako ng another kanina, di ba, na gata. So ganun lang, little by little lang po ang pagbubuhos natin. Huwag nating bibiglain. Kasi habang niluluto natin ito, nagiging oily. So kapag naging oily na siya, yun yung time naman na mag-a-add ka ng panibagong gata. So katulad nitong pinakikita ko sa inyo, ayan, nag-add na naman tayo, little by little. Para kapag natapos na siya, creamy talaga at yung lasa, pagiging smoky niya, naiiwan at nanonood doon sa hipon. So eto at malapit na siyang maluto. Babawasan na namin ng konti itong apoy. Ang tawag namin dito ay ini-in na lamang. So by the way, sa una pwedeng maging malakas ng konti ang apoy. And then kapag na-reach nyo na yung boiling part, bawasan nyo na ng konti. Ito at ini-in na nga namin. So ito yung sinasabi ko kanina. Binabawasan na namin yung baga nitong kahoy. So grabe guys, talagang natatakam na ako at amoy na amoy ko yung pagiging smoky flavor. Eto at magpi-plating na tayo. Palagi akong na-excite dito sa part na ito. At kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag-i-enjoy na din kayo at nakukuha nyo na yung technique ko. Kaya kung saan man kayong province, comment naman kayo dyan and i-share nyo rin yung experience nyo sa dish na ito. Oh guys, ano pa hinihintay nyo? Atak! Grabe guys, medyo malat pa ako dito at kagagaling ko lang. At ang sarap din ng pakiramdam kasi umuulan nung niluluto ko ito. Kaya yung naririnig nyo na parang flash ng water na maingay, yun po yung patak ng ulan. So eto at bubuksan na natin itong pinais na dahon ng saging. Ayan, first bite ko, talaga namang nanunuot ang linamnam nitong smoky shrimp flavor. So paano guys? Thank you for watching. See you on my next video.